Krimen. Hanap mura. Tirahan. Nutrisyon. Kalusugan. Ang kalusugan ang isa sa mga ituturing na kayamanan ng isang tao. Na kapag ikaw ay malusog, may maayos na pangangatawan, ay sigurado may panlaban ka sa kahit anumang uri ng karamdaman. At higit sa lahat, ang mabuting kalusugan ay nagdudulot ng kababasan sa gastos ng ating mga bulsa, lalo na sa mga gamot at ibang pangangailangan medikal. Sa ating panahon ngayon, gaano nga ba kalusog si Juan de la Cruz o ang sambayan ng Pilipino? Sapat na nga ba ang kanyang natatanggap ng mga suportang pang-medikal mula sa gobyerno at iba pang mga institusyon? Sa paglipas ng panahon, samot-saring mga isyong pang-medikal at pangkalusugan ang hinaharap ng ating sambayanan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka nang sasabi ng maraming tao at marami nating kababayan na mahal, bawal at mahirap ang magkasakit sa panahon ngayon. Ito po ang dokumentaryong handog ng aming grupo patungkol sa mga problemang pangkalusugan. Kasi po, kaya po bawal. Una po, mahal po ang mga bilihin ngayon. Na imbis po na yung pera po natin, gagamitin natin pambili po ng gamot at pagpakonsulta ng doktor, bibili na lang po natin yan ng mga pangunahin natin pangangailangan. Pangalawa po, dahil po ngayon, marami na po irresponsible ng mga doktor. Na imbis po yung kalusugan po ng mga mga pasyente intindihin, ang ginagawa po nila is yung para pagpakitaan yung mga pasyente. Kasi dahil sa hirap na rin ng buhay ngayon, kumbaga hindi lahat ng tao may pera pampagamot, yung iba nga sa halip na ipagamot nila yung mga anak nila or yung mga nagkakasakit within the family, ginagawa na lang nila is yung pinapainom na lang nila kung ano yung sa tingin nila yung gamot na parang mga paracetamol, pero hindi talaga natin nalalaman kung ano talaga yung sakit ng isang tao dahil nga sa hirapan na rin ng buhay. Yun. Sa panahon ngayon, bawal magkasakit kasi nga, iba hindi naman masyadong susuportahan ng gobyerno o mababa yung budget na binigay ng gobyerno para sa kalusugan ng mga tao. Like, kunwari yung PGH, sabi nila gagawin daw privado yun. Eh, di ba nga pangmasa siya? So, hindi talaga, masamang magkasakit ngayon kasi nga, maaaring mag-lead siya sa pagkamatay ng mga tao. Mahirap talaga magkasakit sa Pilipinas, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. Akalain mo ba naman, government ay naglalaan ng 6.6 pesos and 80 centavos sa pagbabayad ng debt service fee. Samantalang 0.6 centavos lamang ang nilalaan nito sa debt services. Kaya kung manganganak ka sa public hospital sa Tutuloy, ay talaga magiging siksikan kayo. At kung doon naman sa mga pagbibigay ng serbisyong medikal, lalong-lalo na sa rural areas na hindi na natatap ng government sa panahon natin ngayon. So, napakamahal ng tinginin sa mga gamot at hindi siya affordable sa mga mamamayan na nakakatanggap lamang ng minimum wage na 400 pesos and above. Or and below pa siya sa mga provinces, katulad sa mga region, dahil may regional wage board. Ganyan. So, mahirap talaga dahil hindi siya afford ng mga mayorya sa Pilipinas, ng mga mamamayan sa Pilipinas, gawa na napakababang basahod at napakamahal ng mga serbisyong pangkalusugan sa panahon natin ngayon. Hindi natin maitatanggi na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalaking populasyon sa Asya. Kasabay ng pagdami nito ay ang paglaki ng hamon sa sambayan ng Pilipino pagdating sa problema ng pangkalusugan. Base sa datos sa binigay ng NSO, ang populasyon ng Pilipinas sa taong 2012 ay umabot na sa 107,775,002. Ito ay mayroong population growth rate na 1.87% na nagduluklok sa Pilipinas bilang pang-63 bansa sa buong mundo na may pinakamalaking populasyon at isa rin sa may pinakamalaking bilang ng tao sa Asya. Kaakibat ng pagsikip ng Pilipinas ay ang patuloy na pagdami ng iba't ibang sakit kung saan ay hindi rin makasapat ang bilang ng mga doktor sa bawat pasyente. 20,000 hanggang 30,000 ng mga pasyenteng kailangan mag-agawal sa isang doktor upang matugunan ang kanilang serbisyong medikal. Ngunit ayon sa World Health Organization, ang ideal ratio lamang ay dapat na 1
sa 10,000. Ang Pilipinas ay mayroong 2,838 na doktor, 4,776 na nurse, at 17,473 matrona. Karamihan sa kanila ay nagmula sa NCR. Maliban sa usapin ng doktor sa pasyente, isang issue rin ang bilang ng mga ospital sa bansa. Base sa 2009 report ng DOH, ang Pilipinas ay mayroon lamang 1,776 na ospital, kung saan 721 ay pampubliko at 1,075 ay pangpribado. Ito ay nangangahulugan ng halos 50 o kalahating porsyento ng populasyon ay napupunta sa pribadong pasilidad para sa kanilang pangangailangang pangkalusugan. Pagdating sa mga mahihirap, 3 sa 10 Pilipino lamang ang nasasakop ng social health insurance. 8 sa 10 ang hindi nakakakuha ng pisikal na eksaminasyon. 3 sa 10 ang hindi nakakaranas ng pagkonsulta sa doktor. At 3 sa 10 naman ang may sariling paggagamot. 2 sa 10 Pilipino ang tanging may aksesibilidad lamang sa libreng gamutan. 74% ang kailangan pang maglaan ng salapi para sa medikong serbisyo. Dahil sa mga sitwasyon na kinakaharap ng bawat isang Pilipino patungkol sa kanilang kalusugan, 60% ang namamatay sa kadahilan ng nagiging mailap ang atensyong pangkalusugan na inilalaan sa kanila. Andito po tayo ngayon sa isang komunidad sa Manila upang kapanayari ng mga residente sa kanilang pangkalagayang medikal. Ano-ano ang mga problema pa ang kanilang kinakaharap sa pangkalusugan ng kanilang buhay. Pero madalas po, kapag kayo doon sa inyong barangay, pilahan pa na talaga, mahirapan yung pagpila. May mga pagkakataon din po ba na pipila kayo, pero sobrang naman ng pila, dahil dami nyo nga kailangan ng gamot, susunod na araw na po talaga. Oo. Eh yung pagkakataon po na minsan, may mga kapos, mga doktor, may mga pagkakataon po ba talaga yan sa inyong lugar? Ano kami ng pananamang Pero sigurado kung may kamahalan po yun. Kapag dadalhin nyo pa sa malayo pang lugar para ipacheck ang pangalan nyo. Kamusta naman po yung mga mga pasilidad para matulungan yung mga sisiyan nito? Sapat po ba yung mga pasilidad o yung mga kasalitan para matulungan yung mga nagkakasal sa oras ninyo? O sadyang kulang din po talaga kaya kulang din po talaga. Ngayon kung tayo nakita nyo na may mga problema po talaga sa supply, ng mga kagamitan, ng mga doktor, at yung mga gamot. Ano po kaya sa tingin nyo yung pwede pang magawa o solusyon? Siguro mula rin sa mga tao, wala sa gobyerno, para masolusyonan itong problema ito. Dapat na sa Walang doktor po talaga. Wala po nabibisita dito. Nag-ano? Maraming albularyo. Sadya napakahirap po talaga ng buhay pag nakakita dito. Kaya kailangan mag-ingat. Yun po, ayun tayo. Ano tingin niyo ano tingin niyo pananawagan ninyo? O yung pwede pang maging solusyon na kinakailangan para matugunan yung mga ganit na ay, nasisita ka ba yun? Mas naisip nyo na lang po ba na sakaling ganun yung problema, lumipat na lang ng ibang pagamutan. Tigiisin na lang, hanggang tiis na lang. Ay, may Tagal
Nandyan yung mga... Ay, ngayon tayo, sakto tayo. Alam ko, botante na rin po kayo. Diba? Ayan, nakikita niyo may problema sa pangkalusugan yung area po ninyo. Ano sa tingin niyo yung pwedeng maging ano pa? Maging daan o maging ano man lang, maging proyekto na makakatulong talaga sa ano, sa inyong ano, makalagayang kalusugan dito sa inyo. Gusto niyo po bang mas magkaroon pa ng karagdagang clinic? Mga doktor? Kailangan dito ngayon, tapos di pa rin tayo. Papaalisin na po ang lahat. Pero doon sa paglilipatan niyo, wala pang kasiguraduhan talaga na mas maano din, matutugunan din yung pangangailangan pang kalusugan. Bago na naman. Panibagong pagtitiis ka naman ba kung pag ayan. Bago na naman. Nakita po natin kung ano po yung mga pangangailangan sa medical na aspeto sa lugar na ito, na may mga pagkakataon talaga kasi na sabi ni tatay na nagkukulang sa doktor. Wala naman talaga nagkukulang. Wala talaga mga doktor na tumutulong sa mga tao or mga kumukonsulta sa mga tao para sa mga saktila. Wala rin sumisilip na kailangan pa nilang pumunta pa sa malalayong lugar, mag-ipon-ipon ng pera, ng salapi para makapagpatingin dun sa mga doktor talaga na makakatulong dun sa kanilang mga karamdaman. Ayan, bilang isang panawagan ni tatay, since malapit naman na yung eleksyon, na sana yung magkaroon pa ng sapat na klinika ng mga doktor, mga kagamitan at saka mga gamot na makatulong talaga sa pangailangang pangkalusugan ng mga tao. Wala pa kami sente. Pupunta kami mismo pupunta. Kapag pupunta naman po kayo doon, kamusta po yung proseso na pinanadaanan ninyo para nilang kumukuha ng serbisyong medical doon sa inyong center? Papahirapan po sa pagpila o minsan susunod na araw na lang. Sa center namin, hindi ako pumupunta kasi member ako ng Caritas. Shepherd pa ako ngayon. So pag pumupunta ako, binibigyan nila ako. Hanggang mga niyan, hindi na ako pumupunta kasi isang beses kung pumunta ako, siguro 2 taon na. Pinagalitan nila ako kasi bakit daw hindi pa ako ma-operahan. Kung gusto ata mangyari nila, operahan na agad ako. Siyempre, examinin mo yung dugo, lahat, diba? Pati pinagkaroon ako ng kapuso. Kaya hindi ako maano. Kaya yun, dinanin ko sa isip ko na ayaw nila ako gamitin. Kasi pagka daw hindi ako hindi daw ako na operahan, hindi na daw nila ako gagamitin. Okay lang. Awa naman ng Diyos at papano, dito buhay pa rin ako. Yan lang na ko yung hindi akong nakahingi ng tulong talaga. Mahirap po talagang humingi ng tulong sa talagang ngayon. No? Paano po yan? Ganito po yung sitwasyon po ninyo. Inyo pong lugar, wala po kayong maayos sa talagang tirahan. Paano po kayo nakakapag-ano po sa kalinisan para po mas maging ayos pa yung kalusugan? Lalo na po nag-maintain na po kayo. Yung, kumbaga, sabi ba kayo? Yung dumudumi kami, diyan sa portalet kasi nililinis naman yan. Tapos, yung pagwawalis, may nagwawalis dito sa harapan namin, kami nagtumugan, habang namin. So ate, parang hindi po talaga, totoo po talaga na may mga pagkukulang din po talaga pagdating sa inyong medical na pangangailangan dito sa inyong lugar. Pagdating naman po dun sa mga pasilidad na meron sa inyong clinic, ilan po ba ang meron na clinic po dito sa inyo? At saka, kompleto naman po ba sila sa kanilang mga kagamitan? Kasi sa barangay namin, hindi rin ako nakakaano, hindi ako masyadong papacheck sa clinic. Hindi ako nag-ano. Kasi pero kulang po talaga ngayon ang sitwasyon. Marami kasi nagkakasakit ngayon, kamukha niya mga bata. Maraming inuupo, no? Ay, mga matatanda, namamatay. Nakaawa nga yung mga bata. Pulmonya. Ngayon po nakikita nyo na may mga problema po. Ano po sa tingin nyo yung mga tingin nyo pwede nyo makitang solusyon para dito sa mga problemang ito? Ano yung mga kahit paano mga panawagan po ninyo para kahit paano itong mga problema sa pangkalusugan kahit paano matugunan sa kahit palit na paraan? Hindi ako mater, ayoko manawagan. Hindi na ako rin. O tingin nyo po yung mga paraan lang na dapat lang ikaw na lang manawagan. Hindi, nakakaya ako sa totoo lang gusto ko rin humingi
hindi pa kami inalis dito sa lugar nito. Kasi sa totoo lang, ang karamihan na inalis dito, yung mga nangungupahan. Kaming lihitan tiga-sindot at hindi kami panali. Yun ang inaano namin. Kawawa naman din. Kamukha ako, nakakaramdam nito. Baka sakali pala ulakad, umihi ako, nangangatog ako. Pagkatapos umihi, nangangatog ako. Kaya yung ano kong dalaga, pagka nalaman nila nangangatog ako, binababad ko na yung paa ko sa mainit na tubig. Yung maligang gabi masyado. Bababad na ako, lalagyan na. Tapos yung sa katawan ko, ang nila ako ng yelo, pupunasan na nila. Hindi na ako awalan Diyos, hindi na ako nagpapatakbo sa hospital kasi bayad din. Kasi pag hindi, bawa pumunta ka ng hospital, hindi pa pwede, wala kang ibibigay agad na pambiling gamot. Parang i-admit man, no? Ganun, nangyari na sa akin. Ilang beses ako nakukumpay. Parang ang hirap naman po yung sitwasyon talaga ninyo. Talaga. Yung parang tutulong man lang sa kalusugan, hirap talagang abutin ka. Tingin niyo po ba, kailangan din na gumawa pa ng mga doktor pa na bubusita din sa inyo o mga programa na nakatulong pa sa inyo? Nung nakaraan lang po, nung linggo ata, yung nagbigay din ang Mercury Drug ng libreng gamit sa amin. Siyempre, yung iba, siyempre sa dami ng nasunugan, Nagkaka-medical unang linggo Hindi lang. po nagka-medical. Linggo, oo, kaya lang pinili eh. Pinilang ang mga kasama sa medical mission. Bakit po ganun? Wala akong... Ewan ko, hihingi ako. Siyempre, kaysa sa akin, yung anak ko rin, yung dalawang apo ko, may sakit. Doon ko lang muna inunan, doon sa apo ko. Kaysa sa akin eh. Ako, yung na ako eh. Yung apo ko Mother! Uwi ka na! Ano ka nung linggo? Pero pinilang Kasama yan? Kunti lang nakahingi ng ano kasi kulang talaga sa ano nila sa financial. Kasi sa dami ng tao nito. Kasi yung iba nalipat pa sa ama. Minsan yung ibang health center, wala din naka-assign. Kaya si doktor na nag-treat sa department, kaya response pa rin. Kaya Ano po yung program niyo? program sa akin, ano kasi ko, health and nutrition. Bali, ang pag-first parter, nag-o-office kami. Nahanap namin kung yung android, at ilan yung started, ilan yung underweight, yung mga overweight, at saka normal. Bali na nakukuha namin yung result by March, ngayong March. Tapos na namin tapos, ang susunod doon, pinaplanan na namin kung yung dapat ibigay sa nakakuha natin ng mga sinta, bawasan ng calories. Ano yung dapat namin ibigay sa kanila para sila umangat o naging normal yung kanilang sinta. Saka yung mga binibigyan natin sila ng diniliwer sila dalawang lahat ng batang 0 to 7 ay 2 years hanggang 71 months diniliwer. Ang vitamin A 6 months hanggang 7 months. Tapos meron tayong idinagdag ngayon na micronutrient powder binibigay nyo sa 6 months hanggang 2 years. Dinadagdag sa pagkain nila. Yan ay kompleto na sa vitamin na kailangan ng mga batang mga. So kumbaga yung problema po ng health dilemma sa Pilipinas, hindi talaga mawawala. Yung kakulangan sa yung kasabitan na sa mga resources, Mga resources ng pamilya, kulang din. So, ano po yung recommendation nito? Ang recommendation ko, kung meron magiging matyaga at masipag lang ng pamilyang concern, hindi naman sila bubulong. Kasi marami tayong resources. O sa facilities, dito sa wala kaming problema. Kasi halos problema. Ang kulang lang namin dito yung mga
kami. Pero ang dental namin, kumpleta kami. Meron kami dental training. Kung kailangan i-dental, x-ray yung mga pasyente, meron tayo. Ang wala lang talaga. Ma'am, yung sa research ko ng Gabriel Artis, meron pa daw pong 21,000 barangay sa Philippines. Wala pa ng barangay health center. Yung mga pa rito, yung mga pang-country ng hospital, balak pa sa privado. Ano po yung That means, diba po, i-transfer yung private? private na po yung mas mahirapan yung mga tao. Ano pong mas Ano po opinion niyo po doon? Sana wag na lang kasi mas maraming nangangailangan ngayon dahil sa tanong ngayon. Marami nagkakasabi. Mayaman man o mahirap ko lang sila. Kaya sana wag na lang i-gawin private yung mga public hospital. Madagdagan pa sana ng public. Wag na lang. Ayun, may na-interview kasi kami rin sa ano, yung demolis ko. Ay, demolis ko. Thank you, Lord. Ayun na. Ayun po yung problema nila. Gamot? Nagkukulit po ba? May mga pagkakataon po ba na nagkukulang din po sa gamot o sa supply ng gamot? Dito sa amin, hindi kami naman problema sa gamot. Dahil merong isang NGO na sumusuporta sila sa mga gamot natin na pangangailangan ng community. Yung iba ka nga, nagagahan pa namin sa ibang barangay. Meron po kami women's club na sila yung nagsusuporta ng gamot ng pangangailangan ng community. Kamayin ko yung Caritas. Meron din namin karita yung mga indigent family. Pagka wala kami, sila kumakain. Ayun, ano po yung mga NGO na para mapag-show? Meron po, last year meron kami ito ng women's club. Sa pamuno ng samahan niyo ng mga kababaihan na ang focus nila makatulong sa community tungkol sa kalusugan. Sila yung nag-maintain nito. Yung sa mga adults, mga senior citizen na walang for maintenance na hypertension, yun ang mahirap i-maintain eh. Kasi everyday nila iinumin yun. So, yung supply natin, hindi enough to maintain dun sa mga senior talaga na kakailanganin ng anti-hypertensive. Aside dun, mga iba pa silang gamot aside sa hypertension, diabetes, yung mga yun. Pero aside dun, yung mga gamot naman for simple cough and cold, yan nabibigay naman natin. For 1 week na natin nabibigay yan lang. Yun lang yung mga maintenance lang ang nabigay problema. Yun lang. Tapos yung mga iba, mga laboratory workups, let's say, yung ECG, wala naman kasi tayo nun. So, kailangan nila magbayad talaga sa private para ano. So, yung mga iba, hindi talaga ma-afford. Yun lang yung mga... Ayun po ma'am, yung mga public, sabi niyo po yung mga private, mahirap talaga. Yung pananaw niyo naman po sa privatization ng mga public hospital. Kasi onti na lang po talaga yung public hospital sa Pilipinas. Actually, dito, ang public hospital natin is San Juan Med, no? Yun lang. The rest naman kasi is, may mga charity, pero kailangan ka pa rin kasi magbigay ng pera. So, yung mga iba, talagang kahit malayo, nire-refer namin yun. Para at least, magbayad man sila, mababa lang compared talaga sa private hospital. Yung mga iba naman na a-admit sa private, napapasok naman sa PCSO eh. So, nakakapag-avail naman sila. Kung talagang sobrang laki, kasi hindi nila talaga kaya, natutulungan din ako, kahit na nasa private sila. Okay? Kakulangan sa gamot, sa mga pasilidad na maayos, at sa iba mga medical servisyo ay ilan lamang sa mga problemang pangkalusugan na kinakaharap ng ating mga tao ngayon. Ang mga bawat sa bayan ng Pilipino na kailangan solusyonan at kailangan matugunan ng pansin.